Praise the Lord. Um, Mapagpalang umaga po sa ating lahat and naririnig po ba ako? May audible po. Good morning, Brother Kaloy. Naririnig ba yung boses ko? Praise the Lord. Ayan, muli mga kapatid ay isang mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. At tunay po na isang pribilehiyo ang magamit po ng Panginoon ngayon pong umaga. And before po mag-start, gusto ko lang pong i-clear kung naririnig po ba yung boses ko, mga kapatid. Okay. Salamat po, Brother Kaloy. Ayun mga kapatid, muli mapagpalang umaga sa atin pong lahat. And simulan po natin ang devotion na ito sa isa pong panalangin. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, minsan pa kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Ikaw po'y aming pinapapurihan, ikaw ay aming sinasamba. Dinadakila ka namin, Panginoon. Hallelujah, tunay na napakabuti mo sa amin pong mga buhay. At kami nagpapasalamat, O Diyos, sa lahat ng pagpapala, sa kalakasan, Panginoon, na yung patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. And thank you for this morning, Lord, na minsan pa kami po iyong ginising. Salamat sa pribilehiyo na makapakinig ng iyo pong mga salita. And as we start this devotion, Lord, we invite your presence, Panginoon, na siyang manguna sa amin, siyang sumama sa amin, na Diyos. Hallelujah. Mangusap ka sa amin po. Speak to us through your words and samahan mo kami sa aming pagpupulay-bulay ng iyo pong mga salita. Ito naway magsilbing kalakasan sa amin pong mga spirito, sa aming mga kaluluwa, Panginoon. Hallelujah. And again, sa iyo po namin ito itinataas, sa iyo namin ito idinadalangin, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Ayan po mga kapatid, uli ay mapagpalang umaga po sa atin pong lahat. And atin pong sama-samang pagbulayan ang salita ng Panginoon. Let's open our Bible in Romans chapter 5 verse 8, at ang sabi po doon, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Sa Tagalog po, datapwat ipinakikita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Hallelujah. Mga kapatid, marami po sa atin, and especially the youth, napakarami pong tao sa sanlibutan ito ngayon. They are looking for love, they are searching for love. Naghahanap po sila ng pagmamahal, naghahanap po sila ng pag-ibig. Maraming mga tao sa sanlibutan ito ngayon na pakiramdam nila ay hindi po sila tanggap-tanggap, hindi sila kaibig-ibig, wala pong nagmamahal sa kanila. And sometimes because they are searching for love, they are looking for love, it makes them to question their worth. Minsan dahil naghahanap sila ng pag-ibig sa sanglibutan, nagiging reason po yun for them to question their worth. Pakiramdam po nila wala po silang halaga. Pakiramdam nila walang nagmamahal sa kanila, hindi sila importante. But we know for certain, mga kapatid, that 2,000 years ago, we receive the best kind of love, the greatest kind of love
na maaari po nating matanggap. And that is the love of God. Hindi po tayo para maghanap ng pag-ibig sa kung saan man, sa kung sino man, because yung pinaka-the best na pag-ibig na po pwede nating matanggap is tinanggap na po natin, and hindi lang yun natin basta-basta natanggap, mga kapatid, because alam, dito sa sanlibutan ito, or sa tao, 'di ba? Parang mahal ka or importante ka kapag they can get something from you in return, or mahal ka kapag maganda ka, kapag mabait ka, mahal ka kapag napapakita mo yung lahat ng positive attitude, lahat ng magagandang bagay. But when pag po dumating na yung time na mahirap na, or kapag dumating yung time na pinakita mo na yung worst mo, 'di ba minsan nararamdaman natin na ay parang hindi nila tayo tanggap, hindi nila tayo mahal doon sa mga mapapangit, masasamang bagay na mayroon tayo. Pero ibahin po natin yung pag-ibig na natanggap natin sa atin pong Panginoon. Ang sabi doon sa ating verse na binasa, while we were yet sinners, Christ died for us. Yung pag-ibig pala ng Panginoon, hindi pala yun basta-basta. Kasi yung pag-ibig na natanggap natin sa Diyos, yun yung pag-ibig na tumanggap sa lahat ng mga pangit, lahat ng masasamang bagay na mayroon po tayo. Sabi doon sa verse, kahit daw po tayo makasalanan, ibig sabihin kahit pangit yung ugali mo, kahit sinungaling ka, kahit nagkakamali ka, kahit ano ka sa sarili mo, tanggap ka ng Panginoon. You don't need to pretend like hindi siya kagaya dito po sa sanlibutan ito na kailangan mong, sometimes you need to pretend that you are this kind of person that they want you to be in order for them to accept you. Sa Panginoon po, He accept us, He loved us, even though we are sinners, even though we feel like we're not deserving of that kind of love. Kahit po hindi tayo deserving, and yet God loves us, mga kapatid. And sometimes, ang hirap po ng paniwalaan. Minsan, ang hirap paniwalaan ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Kasi parang, ayun nga, kung yung magiging basis natin is yung love na mayroon dito sa sanlibutan, parang ang hirap pong paniwalaan ng pag-ibig na ibinibigay or ibinigay na ng ating Panginoon, sapagkat sabi doon, tanggap tayo ng Panginoon sa kung ano man tayo, kahit let's say kahit yung mga taong nakapatay, nagnakaw, mga taong nagsisinungaling, still God loves them. Kasi yun yung sabi po ng verse. Sabi po ng verse, kahit daw po makasalanan, kahit tayo ay nagkakamali, tayo iniibig ng Panginoon. And there are people that question that kind of love. Kasi ang hirap naman po talagang paniwalaan. And in this world, hindi po yung problema is yung kakulangan ng love. Sometimes, ang problema po ay yung ang hirap paniwalaan na mahal po tayo talaga. At dahil hindi natin siya fully napapaniwalaan, still, we live in fear, we live in insecurity, and we live in self-doubt. That's why this morning, mga kapatid, I want to remind every one of us that that kind of love na atin pong natanggap sa ating Panginoon, hindi po siya basta-basta. And that kind of love should have an impact to our lives. Dapat yung pag-ibig ng Diyos na atin pong tinanggap na yung pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin, meron po dapat yung epekto sa atin pong mga buhay. Amen? And again, that is the best kind of love that we can ever receive in this lifetime. Hallelujah. And God didn't want us to be perfect. God didn't wait us to be perfect kung hindi po, minamahal po tayo ng Diyos kahit hindi po tayo perpekto. Minamahal niya tayo kahit hindi po tayo karapat-dapat. Ang sabi po ng isang quotation, you are loved at your worst,
not just at your best. Minahal ka ng Diyos hindi dahil mabuti ka, kung hindi dahil siya ay mabuti. God loves us not because we are kind, or we are beautiful, we are obedient, but God loves us because He is good. Hallelujah. And the first one, mga kapatid, the first effect, or the first impact that the love of God should have in our lives, first, if you truly believe that you are loved, then you would stop living in fear. Kung daw po tayo ay naniniwala na tayo ay iniibig ng Diyos, na tayo po ay mahal niya, then dapat daw po hindi na tayo nabubuhay sa takot. Ang sabi po ng 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casted our fear, because fear had torment. He that feareth is not made perfect in love. In Tagalog po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Hallelujah. And mga kapatid, again, the kind of love that we received ay hindi po basta-basta. That is, yun po ay sukdulan. Sukdulan yung, hindi lang sukdulan yung biyaya ng Panginoon, but also sukdulan yung kanya pong pag-ibig. So, dakilang pag-ibig ang atin pong naranasan, or dakilang pag-ibig ang atin pong tinanggap. And if atin pong pagbubulay-bulayan, if atin pong iisipin yung bigat ng pag-ibig na atin pong natanggap sa Panginoon, then hindi na po tayo dapat natatakot, mga kapatid. Fear comes when love is doubted. Yun daw pong takot ay nagsisimula kapag po daw atin pong, kapag nagda-doubt tayo about love. But hindi po dapat tayo magkaroon ng doubt dun sa pag-ibig ng Panginoon. There's no doubt in His love, because His love is perfect. Alam ko pong walang perfect sa mundong ito, pero pag sa Diyos po, there's this word perfect. In God, everything is perfect, mga kapatid. And same goes sa kanya pong pag-ibig. His love is perfect. That is why when you know you are loved, then you should stop being afraid. Kapag alam po natin na tayo po ay iniibig ng Diyos, kapag alam natin and aware tayo sa ating mga sarili and confident po tayo that we are loved by God, then we shouldn't live, or we should not live in fear. And kailangan po wag nating questionin yung pag-ibig ng Panginoon. There's no question about that love, mga kapatid. Maring yung pong mga pag-ibig dito po sa mundong ito, yung pag-ibig na ino-offer sa atin ng tao, yun po ay maaaring questionable. Kasi nga, hindi po perpekto yung pag-ibig na ino-offer ng sanlibutang ito, especially yung mga tao sa paligid natin. Even though our family, even though our loved ones, yung mga asawa natin, there were moments, or there were times that we tend to question their love. But wag po natin yung igaya sa atin pong Panginoon. Hindi po natin dapat questionin ang pag-ibig ng Panginoon. So, fear grows where love is questioned. Yun daw pong takot ay mabubuo, yung takot daw po ay lalaki po yun kapag kino-question natin yung pag-ibig ng Diyos. That's why we just need to be confident that God loves us despite, or even if, amen, God loves you even if you are sinners. God loves you even if you are not perfect, even if um, even if you're not beautiful, kahit po tayo ay hindi maganda, kahit tayo po ay hindi po mabait, kahit po tayo ay
hindi po katanggap-tanggap para sa sanlibutan ito, but still those things doesn't matter sa ating Panginoon because He accept us kung sino tayo. We can come to God kung ano man tayo, kung sino man tayo. Pwede tayong lumapit sa ating pong Panginoon without pretending. Amen? Hindi natin kailangang magpanggap sa harap po ng atin pong Diyos. Yayakapin niya tayo sa kung sino at anuman po tayo. And next mga kapatid, kapag sigurado ka sa pagmamahal ng Diyos, hindi ka basta matitinag sa takot or ng takot. So if we are that confident that God loves us, then there's no room for fear. Wala po dapat lugar para sa takot. Sapagkat alam natin whatever situation, whatever things, or whatever circumstances we might encounter in the future, it is not just us who will battle with that, but we know for certain that God is with us and God will help us to go through those kind of situation and circumstances. Hallelujah. And next mga kapatid, if we truly believe that we are loved, then we would stop proving ourselves. Kung daw po tayo ay sigurado and confident sa pag-ibig ng Panginoon, then hindi po daw natin kailangang i-prove yung atin pong mga sarili. 'Di ba sa mundong ito mga kapatid, lalo for example sa trabaho, para for us to stay in the position that we have, for us to be accepted in our work, kailangan palagi nating i-prove yung atin pong mga sarili. Kailangan nating i-prove na deserving tayo. Kailangan nating i-prove that worth it tayo, even with our loved ones, even with our family. Kailangan nating sometimes kailangan natin i-prove na deserving tayo sa mga bagay na yun na tinatanggap natin. Pero ibahin po natin sa ating Panginoon. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." In Tagalog, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. In God mga kapatid, hindi po natin kailangang i-prove yung atin pong mga sarili na worthy tayo doon sa pag-ibig na yun na atin pong tinanggap. Hindi natin kailangang i-prove that we are worth it doon sa pagpapapako ng Panginoon sa krus. Hindi po natin kailangan i-prove yung atin pong mga sarili that we are worthy of that. We know for certain that we are not worthy. Hindi po tayo karapat-dapat, pero ang Panginoon po, He doesn't want us to feel that way. Ang gusto po ng Panginoon ay hindi po tayo nagda-doubt doon sa Kanya pong love, kung hindi. Even though we know that hindi tayo karapat-dapat, pero dahil nga po sa biyaya ng Panginoon, even though we are not deserving, we are still saved, we are still loved, and that is because of the grace of God. Hindi yun dahil mabuti tayo, hindi yun dahil mabait tayo, hindi yun dahil linggo-linggo nagsisimba tayo, nagbabasa tayo ng Bible, or that because we are obedience in His words. That is because of His grace. Yun po dahil sa dakila at sukdulang biyaya ng atin pong Panginoon. And we don't need to earn God's love. We don't need to earn it because we receive it kahit po ano pa tayo. Hindi natin siya kailangang i-earn sapagkat kahit ano tayo, kahit sino tayo, tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo para mahalin ka. And we don't need to perform just for us to receive it. Because even though kahit wala tayong gawin, tayo po ay mahal ng ating Panginoon. And nothing and no one can change that fact, mga kapatid. Wala pong makakapagpabago
sa pag-ibig ng ating Panginoon. Not even our sins, not even our mistakes, not even our failures, whatever bad things we did or we will do in the future, mga kapatid, those things will not change the love of God, because like what I have said earlier, the love of God that we receive, that is perfect. Perfect yun, mga kapatid, and nothing can change that love. Hallelujah. Hindi ni miski yung ating mga kasalanan, ni miski yung ating mga karumihan ay hindi po makakapagpabago sa pag-ibig ng Diyos na atin pong natanggap. And hindi po natin kailangang magpanggap para tanggapin tayo ng Panginoon. Grace means you are already accepted no matter who you are. Kahit po sino tayo, tanggap po tayo ng Panginoon, and that is because of His grace. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, if we are that confident that we are, and if we believe that we are loved by God, then we would stop living differently. Kung tayo po ay sigurado and confident tayo and naniniwala tayo na mahal po tayo ng Diyos, then dapat po meron pagbabagong hindi lang po tayo first one again, if we truly believe that we are loved by God, then we would stop fearing. Hindi lang po tayo yung hindi na matatakot or we will stop proving ourselves. But the last one, mga kapatid, if we truly believe that we are loved, then there should be a changes na makikita sa atin pong pamumuhay, especially if we are now a Christian. Hindi na tayo kagaya nung nasa sanlibutan tayo, but there should be a changes in the way we live, the way we think, the way we talk. Amen? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa wikang Tagalog po, kaya't kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipas na. Narito, ang lahat ng mga bagay ay naging bago. Hallelujah. And like what I have said, mga kapatid, if we are confident that we are loved by God, then there should be, or that love that we receive from God should change how we see ourselves. That love should change how we live, how we talk, how we see ourselves. Hallelujah. Sabi ng isang quotation, when you know you are loved, you stop living like you are not. Kapag daw po alam natin na tayo iniibig, na mahal tayo ng Panginoon, we will stop living like we are not loved. Ang taong minamahal ay hindi nabubuhay sa takot, kundi sa tiwala. And identity change when love is believed. Nagbabago po yung ating identity kapag naniwala tayo na tayo po ay binago na at minahal ng atin pong Panginoon. And you will never walk boldly if you secretly feel unworthy. Hindi tayo makakapamuhay with confidence that we are loved by God, that we are accepted by God, no matter who we are, if we still feel unworthy secretly. If deep inside, hindi naman ganun yung ating nararamdaman, then hindi siya ganun magre-reflect sa atin pong pamumuhay. So in order for that na mag-reflect po sa ating buhay, hindi lang natin siya basta to think that we are loved by God, to feel that we are loved by God, but we must live with confidence, mga kapatid, na mahal po tayo ng atin pong Diyos. And that will give us freedom. Amen? Freedom begins when you believe you are loved. And that love that we receive, mga kapatid, I hope that it will give us yung hindi lang natin siya
kumbaga hindi lang natin basta natanggap yung love na yun mga kapatid, but sana isipin din natin yung bigat ng pag-ibig na yon. And I hope that it may help us na magkaroon ng pagbabago sa atin pong pamumuhay because we are now Christians. Dapat po kung tayo po ay tumanggap na sa atin pong Panginoon, kailangan ay hindi na tayo nabubuhay sa sanlibutan, hindi na po tayo kagaya po nila, kung hindi dapat naiiba na po tayo. I know na sometimes kapag sinama tayo sa sanlibutan, feeling natin na left out tayo, feeling natin that we are not belong, but that's okay. It's because we really are not belong to this world, but we belong to the kingdom of God. Hindi na tayo para sa sanlibutan, kung hindi doon na tayo sa kingdom ng atin pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And mga kapatid, I hope that we will always declare that we are loved by God, na lagi nating sabihin sa ating mga sarili na mahal ako ng Diyos kahit hindi ako perpekto, hindi ko kailangang i-prove yung sarili ko, hindi ko kailangang patunayan ng sarili ko para tanggapin ako. And that will help us to change the way we live in God. Hallelujah! Hallelujah! Yun lang po mga kapatid, at maraming salamat po sa pagsama po sa akin in this morning devotion. And we started this devotion with a prayer, and let's also end this with a prayer. Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, manalangin po tayo. Praise the Lord. Hallelujah! Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang presensya na amin pong nakasama ngayon pong umaga. And we are also grateful, Lord. We are thankful sa iyo pong pag-ibig na ipinaranas at pinaramdam sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. And we know for certain, we believe, Lord, that the reason why we are here, ang dahilan kung bakit kami naririto, ito ay dahil sa pag-ibig na ito na iyo pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. And may that love, Lord, help us, or may that be the reason, Panginoon, give us a reason na magpatuloy po to continue to serve you, to continue to worship you, Panginoon, because you deserve all the worship, you deserve all the praise that we can offer, sapagkat wala po kaming maiisukli, wala kaming maibabalik sa grabing pag-ibig na iyo pong binigay sa amin pong mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! And also, sa amin pong pagtatapos ng morning devotion na ito, we are praying, Lord, na sasamahan mo ang bawat isa sa amin, gagabayan mo po kami sa panibagong araw na ito, and as we go to our work, to our school, to our business, Lord, ikaw pong mangunguna sa amin. Continue to bless every one of us, and lahat ng mahawakan ng amin pong mga kamay, continue to bless not just us, Lord, but also our family, our loved ones. Hallelujah! Magpatuloy kang makita sa amin pong mga buhay, patuloy kang magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Makita ka sa lahat ng bagay na aming gagawin, and nawa lahat po ng amin pong makakasalamuha, ang aming mga katrabaho, aming mga kaklase, Panginoon, mga tao na nakakatransact namin in our business. Lord, ikaw ang makita nila sa amin pong mga ginagawa, sa aming mga sinasalita. Hallelujah! And we also pray that you will keep us safe, Lord, from any harm. Hallelujah! Patuloy mo kaming ingatan at patuloy mo kaming gabayan sa amin pong mga buhay. Ito po'y aming dinadalangin. In your mighty name, Jesus, we pray. Amen. Hallelujah! Yun lang po mga kapatid, and again, magandang umaga po sa atin pong lahat, and God bless us po.